Pinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out, kabayan! Ito ang inyong kabayan, Junang Sures, sa ating programang Shout Out, Kabayan! Junang Sures at your service, mga kababayan kong ika nga po'y ngayon ay naghahapunan. Alas 8 po ng gabi hanggang alas 9 po tayo ng gabi ngayong araw po ng Biyernes. Simbang Biyernes po tayo ngayon, no? Para sa ating mahal na patron, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ayan, isang mapagpalang gabi. Mga kababayan, mga katropa, mga kasangga, mga katundo. Ingat, ingat. Lagi tayo mag-iingat sa COVID. Ayan. Sa mga kababayan natin, mga sa Luzon, sa Visayas, Mindanao, ayan, lagi po tayong ika nga po'y mag-iingat, no? Sabi, bumababa na raw po yung kaso ng COVID. Sabi ko na nga ba, yung COVID, ang gamot ng dyan eleksyon. Mula kay Raquel Payumo is watching. Good evening, Mr. Junang Sures. Mula po kay Raquel Payumo at siyempre sa kanyang pamilya, mga kabarangay at kanyang mga katropa. No? Ingat, ingat, ingat. Bago tayo magpatuloy, no? Bago tayo magsimula. Gaya na nakagawian po natin, kung tayo magsisimula, may verse of the day tayo, no? Huwag kang makipagkaibigan sa taong naggagalitin o magagalitin. At sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Kawikaan chapter 22 verse 24. Isang mapagpalang Biyernes, Pilipinas. Yung naman po mabalita natin. No? Balita naman po natin para sa araw po ng Biyernes. Shout out kay paring Edgar Karingal Kudya. Ayan, no? Shout out paring Edgar Kudya. Oy, ingat ha, ingat. Itong si paring Ed, naku, parang galit ito sa pagkain. Laging masarap ang pinopost nito, no? Laging pampa-high blood. Oy, ingat ha, yung ating puso, yung ating cholesterol, yung ating high blood, yung ating sugar, ayan. Medyo, nasa na yun? Wala Nawala yung asa na. Ayan. Eto, basahin ko muna. Balita mula kay kasamang Berlin muna. Berlin Ruiz. Ayan, no? Yung Daily Mirror. Ayan. Balita. Na kung saan haba kasi. Ayan, no? General Danao matunog sa mga pinagpipiliang susunod na PNP chief. Ayan. Kabilang sa mga matunog na pangalan na sinasabing nasa shortlist na isinumiti sa Malacanang para mapagpilian sa susunod na Philippine National Police Chief, si NCRPO Chief Major General Vicente Danao, nakilalang malapit din kay Pangulong Duterte. Si Major General Danao ay posibleng kabilang umano sa 3 hanggang 5 PNP senior officer na pinagpipiliang hahalili sa mababakanting pwesto ni PNP Chief Police General Guillermo Elizar na magre-retiro sa darating na November 13, 2021, ilang buwan bago magsimula ang campaign period. Ayan. Mula naman kay kasamang Andy Garcia ng Police Files. Eto, no? Balita naman po para sa lungsod ng Maynila. Pagbabakuna sa edad na 12 hanggang 17 anyos sa Maynila, umarangkada na. Umarangkada na nitong Biyernes sa Maynila ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 anyos na walang naiulat na adverse reaction. Personal na binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang estado ng mass vaccination program na pinangunaan ni Vice Mayor Hani Lacuna, na siyang mismong nagturok sa mga bakuna kasama si Manila Health Department Chief Dr. Arnold Poxpangan sa ginawa sa ospital ng Maynila.
Isa pang balita mula kay kasamang Andy Garcia ng Police Files. Ito po, 100 million o 100 milyon na kinita ni Isko sa pag-i-endorso ng mga produktong binigay lamang sa charity. Tinatayang nasa 100 milyon na kinita ni Manila Mayor Isko Moreno bilang kabayaran sa pag-endorso ng iba't ibang produkto. Simula noong 2019 ay nauwi ang lahat sa charity. Itong nabunyag sa isang panayam ng tanungin si Moreno na siyang presidential bet ng Aksyon Demokratiko sa halalan sa May 22. May 2022 ayon kay Moreno, na siya ay tanungin kung ang mga inendorso niyang mga produkto ay nangako na ng donasyon para sa kanyang campaign funds. Sinabi na hindi pa niya alam, pero sinabi niya hindi pa niya ito nakikita o nakita kahit isang duling na talent pin niya, no? Kasi ito pinamigay niya, no? Ang panayam may ginawang matapos ang groundbreaking na itatayong President Corazon C. Aquino General Hospital sa Baseco Port Area, Manila. Sinabi ni Moreno na nakakataba ng puso at nakakagaan sa pakiramdam ng lahat ng bayad sa kanya sa mga commercial endorsement ay nakatulong sa mga may sakit at sa mga biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal, kalamidad sa Cotabato at Cagayan, pati na sa eskwelahan para sa mga madre. Yan po ang balita para sa araw po ng Biyernes. Happy watching at shout out kay kasama at classmate kabats Edwin Reyes is watching na Lacandula High School alumni batch 76. Hey, sa ilang tulog na lang, no? Ilang tulog na lang, Ilang tulog na lang, undas na. Sino kaya pupunta sa undas? No? Sino kaya pupunta sa sementeryo sa undas? Kasi marami pong mga pinaiiral pa rin mga health protocols, mga rules and regulation sa kabila ng alert level 3. No? Maluwag. Ang maluwag dati, pinaluwag pa ngayon. Kaya meron pa rin po mga pagbabawal na gagawin. No? Sabi nga dito sa Maynila, 29 na October hanggang November 3, Walba pumasok sa sementeryo at columbarium. Ayan, no? Mula kay Josie de la Cruz. Hello po, pakibati naman po si Ma'am Christy Lim. Thanks po. Ayan. Dapat po, ayan, no, para naaalala ko. Minsan po kasi, babasahin ko yung mga komento nyo. Hindi naman po ako pwede kasi manghula, no? Mas maganda po yan. Nanonood, nakikinig po kayo, yung gusto nyo pabate, kagaya ni Ma'am Christy Lim, mababati po natin. Di ba? Mayroon kasi yung pagtapos ng programa natin, tsaka nyo sasabihin, Kajun, pakibati naman si Ma'am Christy Lim. Pakibati naman po ako. Di ba? Hindi po tayo manghula. Hindi po ako si Madam Aring. Mas maganda po, naka-shoutout po tayo. Isang oras lang naman po yan, no? Gaya ng pinangako ko naman po sa inyo, every Monday, Wednesday, Friday, and Sunday, magpo-programa tayo kahit masama ang ating katawan. Hindi po, yung sipon natin, bilang araw na rin po. Alam niyo po, itong panahon ngayon, paiba-iba kasi klima, mainit, malamig, umuulan, mainit. Kaya resulta, ang katawan natin, mainit, malamig, ubo. Ayan. Ay, nakabayang ko, no? Gaya po na nasabi natin kanina. Bumababa daw ang kaso ng COVID-19. Pero, meron pong yung Delta variant, no? Kasi nagpapalakas, no? Sabi nga, mukhang meron na naman pong nakaamba. Wag naman sana, no? Na binabantayan na naman pong variant na kung saan itong Delta variant nagpapalakas po. Nagpapalakas po ng mikrobyo o virus na sosok pa na naman sa ating wangkata. No? Lalo ngayon, alert level 3, maluwag. Yang Dolomite Sun na yan sa Ross Boulevard, dinudumog, di ba? Yung mga pasyalan, like Luneta, at mga lugar, mall, ayan, marami na naman pong ota. No? Marami na naman kainan sa fast food chain. Sana po, no? Kasi po,
pinaplano na po ng ating pamahalaan na ibalik na po, no? Mag face-to-face classes na po ang ating mga mag-aaral. So, ang iniisip natin, gaano na ba tayo kahanda, no? At sinasabi nga, meron pa rin nakakapitan, bagamat bumababa, parang nagsisiso yan Nakahapon, hindi ba? Nasa nasa 3,000. Ngayon, nasa 4,000. Hindi ako particular sa dami ngayon. Pero sinasabi po, hindi kulang na sa 10,000 ang kinakapitan. Ganun pa man, meron pa rin po mga dinadapuan itong COVID-19. No, sana nga po, sana po tuluyan na mawala para maganda yung Pasko natin. No, maganda yung Christmas at maganda yung New Year. Maganda yung 2022, no? Kahit na po nagbabakbakan na po sa eleksyon. Sabi ni Josie de la Cruz, pati po yung barangay si punong barangay Joel Gungo na napakasipag, matulungin at makadiyos. Salamat po, ingat ka po, God bless po. Sabi ni Josie de la Cruz. Ayan, siyempre kayo man ingat, no? O yun po mabuti na po yung nag-iingat tayo, no? Kasi mahirap din po yung yung ma-COVID, no? Magastos yung sakit na yan. No, walang pinipili. Bata, matanda, may ipinawala, nagkaka-COVID. Ayan, daanin muna natin sa kwento. Mamaya po makukonsumi na tayo. Makukonsumi na tayo sa nangyayari po sa ating kapaligiran. Isipin niyo po, bakit di ka makukonsumi? No? Nagtataasan ang produktong petrolyo. O lahat ng bilihin, tumataas. Nagmamahalan. Ayan, shout out! Happy watching kay Demolition Man. No? Ito po yung magaling na hininyero. Yan, ng Rizal. Ayan, si Demolition Man. Tapos, binabati natin si Chairman Joji B. Jimenez. Good evening, Sir June. Keep safe. Ito po, magaling din pong Angkor. Ayan, dyan sa parting Ilocos Sur naman, no? Bayan ng mga Marcos, si Joji B. Jimenez. Ayan, no? Shout out po sa lahat-lahat po. At ingat kayo, no? Ayan, ngayon sinasabi natin, bakit hindi ka makukonsumi? Ang mahal po ng LPG ngayon, no? Ang mahal, nasa 1,000 mahigit. Dati nasa 700 mahigit. Ngayon, umabot na po sa 1,000 mahigit. So sabi nga, medyo nakakakuba. Nakakakuba ang halaga ng presyo ng mga ganito pong mga ginagamit sa ating bahay. Sa pagluluto, yung LPG, ano pa mga G. Like gungun. No, hindi po, no? Dinadaan na lang natin sa biro, mataas, yung petroleum product, yung gasolina, yung crudo, ang dami ng mga driver nag-iiyakan. Mataas, no? Mataas yung yung presyo ng crudo, yung petroleum product. Paano pa nga naman daw siya kikita? Shout out kay Christine Morgado Gestiada is watching. At siyempre, sa mga taga Malabon, no? Shout out. Shout out. Tapos, mami ako nabasahin niya. Yung kay Robert Layson, no? Kung nakikinig siya atin si Robert Layson, sa atin. Kasi meron siyang, may complaint siya tungkol sa Jollibee Carriedo yata, no? Mami, basahin ko po yun, no? Yung health sanitation natin sa Maynila, baka pwedeng bisitahin niyo po, no? Alvarado raw po yung kanilang, CR yata yung Barado, Sus Mariona. May COVID ka na, ano ba yung mga sakit na dadapor yan, no? Sige, mami, basahin ko po yung yung reklamo ni Robert Layson. Yan, parting Malabon din yan, mga nanonood sa atin sa Malabon. So, sinasabi natin, yung taas ng produktong petrolyo. Maganda naman yung pangako ni ni Cois, no? Ni Mayor Isko Moreno. Kapag siya'y nanalo, ikalahati ng tax, no? Sa kuryente, sa petroleum product, 50% na kanyang kakaltasin sa buwis. No? Maganda pong yan, magandang
Siguro isa yan sa plataforma ni ni Mayor Cois. Kasi talagang kumukuba no? Talaga pong nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino itong taas presyo ng produktong petrolyo. Kahapon nga nagulat ako, sumakay ako ng bus. No, nagbayad ako. Ito bayad ko. Senior citizen. Bayad ko, senior citizen. Aba, sabi sa akin nung conductor libre ho kayo. Aba, sabi ko, alam ko 20% lang diskwento sa mga senior. Libre na pala. Ay, hindi. Sabi niya, hindi ho, sir. Ito pong bus na sinakyan nyo, libre po ito. Aba, ganun ba? Sabi ko, saan ba kayo dadaan mamaya? Aabangan ko kayo. Kasi sa kabila ng pagtaas ng petrol, ng mga produktong petrolyo, mayroon pa palang mga sasakyan na libre, no? Hindi gaya ni engineer din ni demolition man. Naka-Ferrari yan. Sabi nga po, naka-Mustang yan, no? Jesus Mariones, lintik ang gasolina niyan, ha? Yung makina niyan, puro D8 yata yan. Sabi nga, yari dyan si demolition man, no? Mataas yung crude, mataas yung niya, gasolina niya. Mustang yung kanyang yung kanyang sasakyan. Sports car. Ayan, no? Buti pa yung ating mga kababayan na maluwag-luwag, no? Sa kabila ng marami tayong mga kababayan na naghihirap, nagrereklamo sa taas ng produktong petrolyo, mga kababayan, mayroon po mga kagaya ng ating mga kasangga, mga katropa, mga kaibigan, na pa-sports car lang Ito yung mga hindi nakakaramdam ng hirap, no? Gaya ng mga sports car ni DOTR Secretary Togade. Matitindi. Mga sports car mga politiko natin, hindi nakakaramdam ng hirap yan. Hindi nakakaramdam, mga politiko natin, hindi nakakaramdam ng hirap yan. Yan, yung mga nakapwesto sa gobyerno, hindi nakakahirap ng pagtaas ng ng mga produktong petrolyo. Kasi libre sila totoo naman, di ba? Totoo po yun, mga kababayan. Hindi ko inimbento ito, no? Lahat ng mga nanunungkulan sa atin, lalo na yung mga senador, congressman, opisyal ng gobyerno, libre yan. Libre yung pagasolina niyan, no? Libre. Kasi po, yan yung binabayaran ng sambayan ng Pilipino. Yan yung kasama natin, kasama sa kumukuba sa atin yan. Yung mga sasakyan, libre yan. Libre sasakyan, libre ang krudo, no? Libre pakain, libre pa abroad, di ba? Kunyari, meron sila mga meeting sa labas, di ba? Sa ibang bansa. Ayan, libre po yan. Makakasakay sila ng aeroplano, makakapagliwaliw sila sa ibang bansa. Ayan, no? Libre yan. Yan. Mga congressman, senador, o kung sino bang mga politiko nasa gobyerno, libre yan. Sagot po ni Juan de la Cruz yan. Pero si Juan de la Cruz, ayan, nagpo-protesta. Kung pwede raw po, payagan na sila magtaas ng pamasahe para naman kumita sila. Dahil sa mahal ng krudo, mahal ng langis, lahat po mahal, no? Yan po yung panawagan po ng mga super natin at mga operator. Sagot po ng Department of Energy, bayan ko, bibisitahin na lamang namin yung gasolinang kung kayo dinadaya. Ang layo, no, mga kababayan. Hinihingi nila, pansamantala, bigyan sila ng ayuda, tulong. Yung excise tax na pinapatong sa mga petroleum product, ayan, no? Kumpare, suspindihin muna. Sabi, nasa 135 billion yata ang mawawala sa isang araw kapag halimbawa inalis yung excise tax na yan sa mga produktong petrolyo. Ayun, yun yung katwiran. Hindi pwede. Bakit? 135 billion isang araw ang mawawala sa Pilipinas.
kapag inalis yung excise tax na yan sa petroleum product. Ang pwedeng ipangako, bibisitahin namin. Ito, sabi ng Department of Energy, bibisitahin namin ang lahat ng gasolinahan kung kayo'y dinadaya. Diba? Paano mo malalaman kailan palalabas yung resulta, kailan sila dinaya? Tapos, yung kanilang mga krudo, gasolina, may halo. Di ba? Ano kaya hinahalo ron? Di ba? Kailan pa raw lalabas yung, yung resulta do sa ginawang inspeksyon, ng mga taga Department of Energy. Bawas pamasahe, hindi pwede. Sisilipin na lang namin kung kayo dinadaya. Ang layo na sagot. Ay, nako mga kababayan. Sabi nga po kaibang klase. Puntahan naman natin. Mainit ang eleksyon ngayon mga kababayan. Mainit. Ang nakikita ko masipag sa kampanyahan ngayon, by social media. Sabi ko nga iba labanan ngayon. Iba labanan na eleksyon ngayon. Ang labanan ngayon, dati kasi, pag magpapakilala ka, dapat meron laman ng bulsa mo. Kung pupunta ka ng patay, kasi ito, meron kami tinatawag na Operation Patay. Ito yung mga politiko, pinupunta nila lahat ng patay. Hindi patay sindi, patay. Ayan, pupunta sila ron, mag-aabuloy sila, makikiramay sila. Pinakamaliit na bigayan po dyan, 500 piso. Ang naalala ko, si Rev de la Cruz. Yung tumakbo ito, 200 piso. Baka hindi nyo kilala si Rev de la Cruz. Ito po yung mangkakasal po sa Manila City Hall, si Rev Freddy de la Cruz. Kasama ko yan sa Asosasyon ng Kagawad ng Maynila. Nag-organisa kami ng mga sama ng kagawad. Nung panahon pa ni Lito Atienza hindi ko alam kung anong taon nito. Parang 1990. Kung ako nagkakamali, 88. Ganyan po. Nang nagbuo kami ng sama ng mga kagawad dito sa District 1. So, mga kababayan, isa sa pinlano na magtayo ng isang ex-officio. Kung halimbawa may ex-officio ang chairman, di ba? Meron tinatawag ng Liga ng mga Barangay. May tumatayo ron, na isang kinatawag ng mga barangay chairman. Ito yung ex-officio, ito yung Liga ng mga Barangay. Meron sila noon. Ngayon, gumawa kami ng isang samahan. 1988 o 89 po ito. Itong Asosasyon ng Kagawad ng Maynila, ng Primero ng Maynila, District 1. So, si Rev de la Cruz, pinlano namin iposisyon to para maging konsyal at mayroon pong boses sa mga kagawad. Siyempre, bayan ko, susunod ka sa susunod ka sa Agos Susunod ka dun sa kung ano yung nakagisnan. Operation Patay. Yan. Lahat ng mga patay, pinupuntahan namin. Kami magkakasama. Si Noel Adaw, si Rev de la Cruz, ang inyong lingkod. Tapos sila, nabubuhay si Kaiko Loreto. Ayan, Tapos si paring Danny Lampano, Eddie Victoriano. Marami po kami mga magkakasama noon. Ang nasirang Ramon de Leon, ayan, Kami noon. So, kaya ko po nasabi po, yung Operation Patay, yung sa pagbibigay po, yung kalakaran ng mga politiko, sabi nga dapat may laman ng bulsa mo Pagpunta mo sa patay, dapat may pang-abuloy ka. Si Rev, iba yun May bigay na, may dasal pa. May dasal pa. Reverendo yun, di ba? Tapos, kokot do. Dudukot. Ibig sabihin, mag-aabuloy. Natatandaan ko, 200 piso. Hindi naman kasi kalakihan yung kita ni paring Rev de la Cruz 200 pesos. Ganun pa man, bayan ko.
Kapag pumunta ka sa Patay, hindi pwede yung 200 pesos lang. Popo ka. Hindi upo ka. Shout out kay Edwin Reyes, good PM. Shout out no, kay Edwin. At siyempre, shout out kay James Magalona, ang Agila ng Maynila. Ayan, ang leader ni Senator Ping Lacson. Ayan, tsaka ni Vice Gov John Mendoza ng Bulacan, no? Happy watching ka James Magalona, no? At siyempre sa iyong pamilya at sa iyong mga katropa diyan sa Bulacan. So, sabi ko nga po, bayan, lang ko yung 200, lang ko yun. Uupo ka pa, kaya siyempre may kilala ka ron. O kung may nagiinuman dun, popoo ka, no? Uupo ka, magagayla ka. Hindi pwedeng pag-upo mo, wala kang panglayga. Maglalagay ka. Pangdagdag dun sa inuman, no? Minsan magbibigay 200, di naka 400 na siya. Doon sa sa pagpunta sa Patay. Ilang patay yung pinupuntahan sa isang gabi? 10 patay yun, di ba? O sa 200 piso, sa 10, derong 2,000. Di ba? 2,000 kasi sa 5, 1,000 Maliit yun sa 200. So, ganun pa man, araw-araw po yun. Paano pa pag uwi namin? Engka kami. Kakain, iboboji kami, no? Diyan sa may parting ugbo. Engka kami riyan. Ang pinakapayat na gasto sa isang gabi, kay Red de la Cruz, nung tumatakbo siya, naglalaro sa 3,000 hanggang 4,000 sa isang gabi. No? Kailangan, sabi ko nga, ito po yung pupuntaan natin. Ito issue ko. No? Ito issue natin ngayon. Na kung saan, mga kababayan, ang labanan pong noon, tsaka ngayon, malaki po pagkakaiba. No? Kasi noon, kapag nangangampanya ka, no? Talagang operation, patay ka. No? Kung ano man talaga yung may birthday, pupunta ka. Hindi ba? May mga piyesta, ayan, totosga ka. Sasama ka sa piyesta, tapos, mapupunta ka sa birthday, o ano pa mga okasyon, nandoon ka. Tosga yun. Malaking tosga yun. Simpleng pangangampanyo pa yun, no? Para maka-encourage ka ng mga botante. So mga kababayan, ngayon kakaiba, ibang-iba po ngayon ang eleksyon. Sabi nga ni sino ba yung kausap ko? Itong eleksyon daw po ngayon, tipid. Matipid po ngayon. Tsaka, simpleng gulangan ngayon. Simpleng gayaan po ngayon. Hindi pa kampanyahan, nangangampanya na. No, kailan ba umpisa ng kampanya? Alam ko ang mga national pwede na, hindi ba? Pero hindi pa lang pagpapakilala, no? Pagpapakilala. Pero ganun pa man bayan ko, may mga sa lokal, no? Merong mga nga po'y kung ilang buwan o araw silang mga kampanya. Pero ngayon mga kababayan, pansinin nyo, no? Lahat naman siguro tayo, pati basurero po ngayon, mayroong cellphone. No, sa Pilipinas kasi, ito po yung in-demand dito sa Pilipinas, cellphone. Sa buong Asia yata, ang Pilipinas number 1 sa cellphone. Number 1 sa Facebook. No? Ang Pilipino kasi ayaw nilang magpapahuli. Gusto nila laging number 1. No? Gusto nila laging number 1. Hindi sila nagpapahuli. Sabi nga mga kababayan di balik ka na magomto. No? Di balik ka na magomto basta mayroon ka lang pang internet. Shout out kay Punong Barangay Joel Gungun ng 117. Ayan. Good evening, sir. Ayan. Wala kay Chairman Konsyal Punong Barangay Joel Gungun. Ayan promoted ka na sa akin. Chairman Punong Barangay Joel Gungun, konsyal na kagad Ayan. Kahit hindi pa kampanyahan. Ito po yung sinasabi natin na nga po yung maganda sa panahon ngayon. Tipid. Ewan ko lang kay Punong Barangay Joel Gungun kung nagtitipid ito. Kasi lagi ko nakikita sa post, namimigay na ito. Ibig sabihin tumutulong na, no? Gumawa gastos na. Siyempre iba po yung meron kang pang-ayuda, hindi ba? Doon ka matatandaan. Pero ganun pa man, bayan ko, medyo madugo yun, no? Madugo.
Maliban kung marami kang sponsor, no? Maraming tutulong sa'yo. Hindi mo mararamdaman yung dugo. No? Mararamdaman mo pa dyan yung kita. Hindi ko sinasabi sa punong barangay, Joel Gungun, kumikita. No? Hindi. Dahil alam ko, mayroong negosyo to, may business itong mamang ito. No? Yan, puntahan po natin, mga kababayan. Yung ika nga po kung paano po kakamada. Kung paano kakampanya, kung paano magpapakilala. Kasi mga babayan, no? Kung makikita ko po, dito sa District 1, mapapansin niyo po rito, iilan lamang po talaga yung nakikita kong gumagastos. Tangkilikin po natin ang shoutout kabayan ni Idol Junan Sures. Marami po kayong matututunan. Iba na ang may alam pag alis ng stress pa. Ayan, siyan po si shoutout natin, si Ka James Magalona. Mabuhay ka, Ka James Magalona. Ngayon, ang sinasabi natin dito mga kababayan, ito yung ibang strategy ng ng mga kandidato, no? Kandidato ngayon. May makikita natin, iilan lamang po talaga yung buhay na buhay, no? Iilan lamang po yung nakikita natin na kumikilos. Kasi sabi nga magastos Magastos pong gumalaw. Pupunta ka lang sa patay, sigurado. Patay ka rin. Patay ka rin sa gastos. Punong barangay lang po, sir. Divine Providence lang po tayo. Tulong lang po sa abot ng aking kakayanan. Ayan, no? Yan po sinasabi natin, no? Ito po, bukod dito kay Konsehal. Konsehal. Kay punong barangay Joel Gungun, ito po yung isang pwede nating hangaan. Isa to, sabi nga po, hindi lamang po tumutulong ito sa pagbibigay para sa katawan, pati sa kaluluwa po, nagbibigay. Yung sustansya po, pagbibigay ng mga pagkain ng kaluluwa natin. No? Tawag po natin dito mga inspirational message. No? Para sa Diyos, para sa tao, at para sa atin lahat. Yan po. No? Ganyan po yung tama po yung sinabi ni Chairman Gungun. Divine Providence. Ayan. No? Nandun po siya. Linya po niya yun. Tama po. Bihira pong ganyang kandidato. No? Ngayon po, divide. Hindi divine providence, divide. Ayan, sige. Puntahan natin. Sabi ko nga po, iba po yung pamamaraan na nakikita natin. No? Ang nakikita ko, no? Huwag pong ikatatango si kapapango ng ilong ni Chairman Gungun. Siya lang po yung nakikita kong kumikilos. No? Tapos si Konsehal Ian Nieva, no? Si Ian. No. Tapos siguro po yung iba patay sindi. Yung iba tapos na nga po yung yung termino no? Tapos na Hindi ko naramdaman. Meron namang iba talagang hindi mo naramdaman. Huwag na natin banggitin yung pangalan, no? Baka banggitin ko yung pangalan, sumikat pa. Kaya hindi ko nababanggitin. Siguro mga taga-Tondo alam na po. Kung sino masipag, kung sino ang hindi. Kung sino inutil, kung sino po yung patay. Mabubuhay lamang po kapag dating na eleksyon. Pero sabi nga iba po ang paraan ng kampanyahan ngayon. No? Sabi nga, ang labanan ngayon, paramihan ng trolls. Paramihan ng magagawa ng balita. No? Balita na totoo, balitang hindi. May fake news at mayroon pong fake pa rin. Fake pa rin. Hindi po, sabi natin. Ang labanan po ngayon, iba. Iba po yung ngayon. Iba ang kalakaran ng eleksyon ngayon. No? Kailangan na buhay ka dun sa sa social media, no? Meron nga akong nababasa, sabi ko nga po bayan kong Pilipinas number 1 daw sila. Number 1 daw sila na hindi naman po. Ayun po, style naman po, strategy. Di ba? Sa survey, number 1, number 2, number 3, sabi ko nga bayan ko paano ba kinukuha ang survey? Ayun po, isa po yan sa produkto po ng social media. Sabi nga noong araw, kailangan mo pa magpagawa na napakaraming tarpaulin. Kailangan may pera ka kapag pag pumunta ka sa mga okasyon.
birthday, piyesta, binyag, kasalan, kailangan may laman ang bulsa mo. Paano kung walang laman ang bulsa mo? Hindi, yari ka, di ba? O walat ka na. Talo ka na kasi nga hindi ka makakapunta. Dahil wala kang bala. Wala kang bala sa bulsa. Yun ang talo mo. Tapos, ang pera mo, sabi nga kailangan mo pa bang mangutang para makapagpagawa ng tarpaulin? Kailangan mo pa bang ikangay mangutang para makabili ka ng t-shirt na may tatak? Na may tatak ng pangalan mo bilang kandidato. Hindi ba? Marami pong mga kailangan sa pagpapakilala bilang isang politiko, bilang isang kandidato. Kapag wala ka niyan, bayang ko, isama mo na yung sarili mo sa talo. Lawa ka. Wala kang mararating. No? Tanggapin po natin. Ito yung kalakaran po ng eleksyon po sa Pilipinas. Kahit anong galing na plataforma mo, kahit na anong galing mo bilang ikang kandidato, lawa yan dahil wala kang pera. Ngayon, nakikita po natin, yung trend ng election ngayon. Kailangan buhay na buhay ka sa social media. Buhay na buhay ka riyan. No? Kailangan, sabi nga, magaling kang manahe. Magaling kang sastre. Magaling kang magbulid ng kasinungalingan. Yan po yan. Salamat sir sa tiwala po. Hangad ko lang po magserbisyo po kahit hindi sa oras ang kailangan ko ang tao. Ang ginagawa ko po ay hindi lamang sa paghahanda dahil ako ay tatakbo. Marami lang po talaga nag-udyok na pumalao tayo sa larangan ng politika upang makapaglingkod lamang na higit sa nakakarami. Ayan. Chairman Gungun, umpisa mo na magpakain. Kasi po nakikita ko si Chairman, balikan ko lang po, konti lamang ito. No? Si Chairman Gungun kasi, may paalmusal to May panangalian. Nilagay niya na rin ng pangmerienda. Hinihintay ko na lang magpanghapunan. Isipin mo yan. Kapag naging konsyel yan, buong Distrito 1 pa, may almusal. May tanghalian, may hapunan, may merienda. Ayan. Shout out kay Reverend Eliseo Gargaritano. Ayan, is watching. Siyempre sa kanyang pamilya, no? At siyempre po sa lahat ng kanyang mga kinakasal. Ayan. Si Reverend Eliseo Gargaritano. Ayan, kaklase ko ito, no? Dating les po ito ng Caloocan. Ayan, no? Reverendo na po ngayon. Rieta Carinting Morgado is watching. Siyan po sa parting Malabon. Balikan ko po ito, yung tinatalakay ko. No? Sabi ko nga, sa panahon po ngayon, ang bentahe mo na lamang po para makasabay ka, huwag ka na sumabay. No? Mapunta ka lang sa likod. No? Yung mapiguruhan ka lang ng konti. No? Kasi po, sabi ko nga, matosga pag kumandidato ka. Konsyal pa lamang yan, bayang ko Konsyal pa lamang. Kita nyo kung bumuga si Konsyal Ian Nieva. Medyo sabi nga, ito'y masaypag No? Mula nung manalo ito, hindi na natigil. Puro serbisyo, programa, kailan lang. Meron siya ng anti-rabies vaccine, no? Meron pa siyang mga pamigay ng mga libreng gamot. Lahat, hindi siya napupugto. Kung ano yung maisip niya, yun yung ginagawa niya. So mga kababayan, puntahan natin yung mga kandidatong walang pera. Yung bang umaasa sa partido. No? Kasi iniisip nila, di bali may partido ko. Di bali, may sasapo sa akin. Di bali, kikita pa ako. No? Ganyan yung mentalidad ng iba. No? Ng iba, hindi lahat, ng iba. Di bali, may partido ko. Di bali, malaki itong partido ko. Sigurado, bibigyan akong kapital nito. Hindi ba? Sigurado, kahit pa paano, bibigyan ako nito. Ganyan nakaasap po sa partido. No? Kaya sa bagay, bayang ko, talaga naman po, kapag ikaw ay pumartido, kahit pa paano, tutulong yan sa kampanya mo. Hindi ba?
Paano kung tulongges kang kandidato? Yung talagang binubuhat mo lang ang sarili mo, pero walang maniwala sa'yo. No? Kasi nga po, ang sukatan po ngayon, bayan ko, sa pagkandidato, yung makita talagang totoo ka. No? Hindi rito uso yung harutan eh. Hindi uso rito yung lokohan, no? Kasi po ang nakataya rito yung karangalan. Ewan ko na lang kung wala kang karangalan, no? Hindi ito, bayan ko, no? Hindi naman po sa no? Hindi sa pang-iinsulto kasi once na tumakbo ka. No? Sabi ni punong Barangay Joel Gungun, independent po ako, sir. Sariling kayod lang po ang inyong lingkod. Isipin nyo yan, bayan ko. Medyo madugo yan, no? Medyo magastos. Tapos, siyempre, kailangan, sabi nga, kilala ka, no? Bilang gaya ni Chairman Gungun. O pag sinabi mo po ng Barangay Joel Gungun, chairman yan. Magaling na chairman yan. Ayan, di ba? Maayos yan, matulungin yan. Walang mga taong tinulungan yan na lumapit sa kanya na umiiyak, umuwi pa rin ang umiiyak. Hindi, kapag pumunta ka rin ang umiiyak, uuwi kang humahalakha. Ay, ibig sabihin, may tulong. No? May tulong. May markado. Chairman Pero yung kakandidato ka, hindi mo alam kung saan ka galing, anak ng tinapaw. Bayan ko, sabi nga bayan iba yung main name recall, may pangalan ka. No, sabi ko nga mag-umpisa ka muna sa barangay, kahit tanod man lang. No, tayuan ang organisasyon, sama ng mga tanod. O baka mamaya, sumikat ka ron, no, bilang leader, bilang presidente ng tanod, at least may markado yung pangalan mo. Junan Sures, barangay tanod, president. Hindi ba? Pwede yun. Kilala ako ng mga tanod. Paano ko kandidato ka kahit hindi ka kilala, di ba? So, tapos tatakbo ka. Hindi to ito bayan ko, hindi pang insulto ito, no? Inaaral Inaaral po, no? Titignan mo yung kwalifikasyon mo. Titignan mo yung sarili mo. Ako ba? Kung sakaling tumakbo ba ako? Paano ko ipakikilala ang sarili ko? Hindi ba? Paano ko sasabihin, ako si Junan Sures, ganito ko? Hindi ba? Paano? Wala akong pinanggalingan Bigla akong kabutin na lumabas Bigla akong tatakbo, hindi ba? Wala hindi ba? Lawa. Hindi gaya sinasabi nga po, yung meron ka nakukuha mga karangalan, meron kinikilala ka ng ibang mga organisasyon, pinibigyan ka ng parangal, kinikilala ka, bilang ika ngay lingkod bayan, pero kung tatakbo ka na anak ka ng tinapa, na wala ka naman pinanggalingan, Jesus Mariones bayan kong Pilipinas. Ayan, natawag yan, harutan. Kaya kapag halimbawa po, tingnan nyo po, no? Salang-sala tingnan nyo po yung mga konsyal natin, sala Di ba? Iba iba po. Pero galing ka kung saan, hindi mo alam kung saan kang galing, bigla kang tatakbo, sus Mariones. Pero sabi nga po, bayan ko, ibang klase po ang labanan. Ang labanan ngayon, kailangan meron kang trolls. Yung mga troll mo, yun yung gagawa ng kwento para sa'yo. No? Lahat ng imposible, pakwento mo sa troll. Lahat ng ikangay magic, pagawa mo sa troll. Tapos mag-post ka ng kung ano-ano sa social media. At least kahit pa paano, may litrato na yun, di ba? Pag lumabas yung picture mo sa Facebook, ikaw na yun. Ito pala si Junan Sures, ikaw pala, may atraso ka sa akin, may utang ka, hindi kita boboto. Ayan. Ito pala si Junan Sures, magaling to. Maayos to. Boboto ko to. Di ba? Nakakakilala, lalawa ka. Kasi kandidato ka. Yung yung tinanim mo, yun. Sabi ko nga, kung ano ang tinanim mo sa kapwa mo, yun ang aanihin mo. Kung halimbawa, nagtanim ka ng maganda, maganda ang ani mo. Kung nagtanim ka ng pangit, pangit ang aanihin mo. Ayun. Happy watching kay Jessica Barona is watching. Ayan. Parting may Kawayan, Bulacan to. Hindi ako nagkakamali. Ayan. Si Jessica Barona. Yun napapag-usapan lamang po ngayon. No? Ang oras po natin, anong oras na ba? Alas 8, ang bilis naman ang oras natin. 8:43 kagad. Wala pa ako kay Duterte nyo.
Hindi na pag-usapan lamang po natin yung mga kakandidato. Tapos kakandidato ka, pag nanalo ka, yung salain mo, ayaw mong ipakita. Kaya ka ng tinapa, di ba? Yun po yung pangit eh. Maganda, nung nangangampanya ka, maayos ka, lahat ng imposible, sinasabi mo, pinangangako mo. Di ba? Ganyan eh, ganyan ang kalakaran ng politika sa bansa eh. Pero ngayon, iba, bayan ko, sabi ko nga, no? Dati gagastos ka, lahat, sabi nga, dudugo bulsa mo. No? Matututo kang mangutang, pati brief mo, ibebenta mo, magkapera ka lang. Magkapera ka lang. Kasi kumakandidato ko eh. Kaya nga sabi sa akin, Kajun, parang Jun, bakit di ka kumandidato? Sabi ko, kakandidato ko. Sige, gastusan niyo ako. Pero yung kakandidato ko, yung pera kakainin ng pamilya ko, ipanggagastos ko pa sa eleksyon. Anak na siopa, magmumuran lang ako. Mumurahin ko na lang yung mga inutil na mga nanunungkulan sa gobyerno. Yung mga nanloko po sa atin, yan. Dito na lang ako. Kita niyo po si Noli Di Castro. Dito na lang ako dami, di ba? Dito na lang ako. Kung ano yung kung ano yung sanayan ko, dito na lang ako. Bakit pa ako tatakbo? No? Pwede naman ako tumulong eh. Bakit pa ako magiging pabigat po sa kapwa ko, di ba? Bayan ko, ito matay ko man isipin. No? Kasi, sabi ko nga, ang labanan po ngayon, iba sa nakaraang eleksyon. No? Noon, tatayo ka ng entablado, magsasalita ka. Paano kung wala kang partido? Ayan, ako sa bagay, kahit ito si Punong Barangay Joel Gungun, independent to. Ako naniniwala. Kapag tumayo ng entablado to, may makikinig. No? May makikinig, kahit independyente ito. May makikinig, kasi may naniniwala. Paano kung halimbawa, isang kamote tatayo sa entablado, magsasalita siya nang walang nakikinig? Ako nga natutuwa, bayan ko, mga kababayan, sa mga naka-shoutout sa atin, nanonood sa atin. Kung wala pong nanonood sa atin, nanonood Pilipinas, hindi ako magpapakapagod ng ganito. No, walang nanonood, kahit isa. Bakit pa ako magsasalita? Di para lang akong tanga nito, no? Ganito. Pupunta ka ng tablado, kandidato ka. Minalas-malas ka. Wala kang partido, no? Wala kang makinarya. Magsasalita ka sa entablado. Sus Mariones, bayan ko. No? Sabi nga, mahirap po yun. Mahirap. Pero ako, naniniwala ako, no? Hindi dahil independent ka, matatalo ka. Hindi. Naniniwala ako at meron patunay na po, no? May mga independenteng nanalo. Walang partido. No? Minsan nag-number 1 pa yan eh. Hindi, totoo po yun, no? Magandang gabi po, Sir Jun ng Suras. God bless po. Ingat palagi, sabi ni Ma'am Sally Olete. Ayan. Shout out kay Ma'am Sally Olete. Ganun din sa kanyang mga ka-opisina, kanyang mga kasambahay, kasama sa bahay, kabarangay, ayan, no? Binabati ko po kayo. Ingat ha, shout out. Yun po yung sinasabi natin. Ang labanan po ngayon, iba po. Noon, kailangan mo umakyat ng entablado. Ngayon, bayan ko, mayroong pag-iingat. Kita nyo po yung yung nasa alert level 3 tayo, di ba? Pero iniingatan pa rin na makahawa. Mahawahan ng COVID-19. Lalo ngayon, no? Meron pang sub-variant eh. Ito yata, isang anak din ito ng Delta variant, sub-variant. Ibig sabihin bayan ko, hindi pa rin siya totally na nawawala. Andiyan pa rin si Delta variant. Andiyan pa rin si COVID. No? Mula kay Raymond Prianes, Manny Lopez Independent yun. Opo. Totoo po. Alam ko ngayon, hindi. Sa partido yata ni Digong si Pangulo, si Congressman Lopez, no? Pero nakaraan yata. Pero ang alam ko sa kanya, siya eh. NPC, kung di ako nagkakamali, no? Dati si Manny Lopez. Kahit pa paano, meron po siyang may partido yan, no? Partido Bautismo. Rosalina
Caudal Julian is watching. Sa lahat-lahat po na nakikinig, nanonood po sa atin sa Shoutout Kabayan. Magandang gabi. Ngayon ang sinasabi natin, ito pong labanan po ngayon. Medyo ano po ngayon, meron itong menos gastos. Kasi pwede mong idahilan eh. Pwede mong idahilan. Oh, di ba may house to house? Pwede ka nang hindi mag-house to house. Bakit? Napakasimple ng dahilan. Bakit? May COVID. Ingat po tayo, baka kayo mahawa. Di ba? Ingat po tayo sa house to house. Sigurado pagbabawal pa yan ng IATF eh. No, hindi ko mo sinasabing bumababa po yung yung COVID-19 natin, yung pandemic natin. Magagawa mo na lahat ang gusto mo. No, kita niyo po yung yung sementeryo. Pinagbabawal ang maraming yung mga yung mga umpuk-umpukan. Kailangan diyan may social distancing. Hindi ba? Isa yan pwedeng gamitin po ng mga politikong magugulang. Walang pera. Siyempre, hindi ka makakapag-house to house eh. Kasi kapag nag-house to house ka, may mag-aabot siya na reseta. Mag-aabot siya na reseta. Kung siya ang sures, baka naman pwedeng reseta. Para sa sa lola ko. Ha? Yung lola ko, kailangan po ng diaper. Bubunot ka. Bubunot ka ng 200. Ilang diaper yung resetang yan na dadaanan mo? No? Sabi ni Rosalina Caudal Julian, shoutout PDSP Manila sa pamumuno ni President Romeo De Leon ng GA4PM at ng PDSP Kabataan ni Senior Bernard Austria. Shoutout sa PDSP, sa Social Democrat, Shoutout din po kay Secretary Norberto Gonzales, kandidato ito bilang Pangulo ng ating bansa, Si Secretary Norberto Gonzales, dating Secretary na National Defense at National Security Council. Ayan, si Secretary Norberto Gonzales. Ayun po, Ito kasing election po ngayon bayan ko. Pwede mo excuse yung COVID. Hindi ka makakapunta sa birthday. Bakit? Sinisipong ka. Sinisipong ka. Bahing ka ng bahing. Pasensya na. Lawa kang pera, Pero sasabihin mo, pasensya na. May sipon ako eh. May ubo ko eh. May sinat ako eh. Ayan. Kasi baka sasabihin sa'yo, nangungumbida sa'yo, huwag ka nang pumunta, Sir June. Pahinga ka na lang. Pahinga ka na lang. Gusto mo na orange? Ikaw papadadalan. Huwag ka na lang pumunta. Huwag ka na lang pumunta. Kinukuha ka ninong. Ninong sa kasal. Ninong sa binyag. Kung ano-ano pang sponsor. Dance ka pwedeng pumunta. Bakit? Sinisipong ka. Hinahatching ka. Ngayon kapag humatching ka, anak ng tipaklong, lahat nagtatakbuhan. Sino pa nga sa'yo na imbitahan ka, hindi ba? Pero ang totoo, lawa ka pera. Isang dahilan yun. Isang dahilan na rin, hindi ka akit ng tablado. Kahit na sabihin natin na wala ka naman sasabihin. Kahit wala kang plataforma di gobyerno. Basta gusto mo lang tumakbo, baka makachamba ka. Hindi ba? Parang ganun lang eh. Haruta lang ang galawan, di ba? Parang ganun lang. Hindi ka pwedeng kumampanya. Yung motorcade mo, medyo sabihin natin, limitado tao dyan. Hindi ba? Natatandaan niyo yung mga libing-libing. Kung sino lang po yung pamilya, yun lang ang papasok sa loob ng sementeryo. Pwedeng mangyari po yan pagdating ng motorcade. Hindi ba? May social distancing. Pwede ka pa rin dalirutin ng IATF. Bakit? Kumpul-kumpul kayo, bawal yan. Eto po, yan yung bentahe ng social media. Pwede ka mampanya diyan sa Facebook. Pwede kang mambola. Lahat na imposible, sabihin mo na riyan sa social media, mag-Facebook live ka. Pwede yan. Nakaparehas ka dun sa may pera at wala. Puntaan natin. Bago tayo ngayon, napapasarap ako ngayon Nakaraan akong sumeko. Hindi, nakaraan masama po yung aking lalamunan. Medyo masama yung boses ko
Wala ako sa kondisyon eh. Eh ngayon, maraming naka-shoutout. Ginaganahan ako. Hindi po, no? Puntahan natin. Marami kasing mga, dapat matuto tayong kumilatis, no? Na mga kandidato. Hindi ko naman pinopromote, no? Yung mga kandidatong magagaling. Para sa akin, meron na akong kandidato eh. Sa konsyel, meron na akong 3. Hindi ko na lang babanggitin, no? Hindi ko na lang babanggitin. Pero kung sino po yung, ano ko po, yan, nasa puso ko, yun ang, ano ko. Yung pinirsinta ni Hani Lacuna, hindi po ko magiging solido. Yung 6 na, ano, na nilabas, hindi po. Ang pipili po ko, no? Meron na akong 3. No? May 3 na po akong kandidato sa konsyel. Oh, meron na rin akong mayor. Oh, meron na akong presidente. May senador na po ako. Pinipili senador ko. Hindi po ako, hindi tapatan, no? Ayoko po sa mga tarantado. No? Ayoko po nung, eto, tapatan tayo, no? Ayoko po sa mga, ano ni Duterte. Pasensyahan po tayo, no? Kanya-kanya tayong, ano, pipili ako. Ayoko masayang ang boto ko eh. Di bali na ako matalo, basta yung natalo kong kandidato magaling. Tingnan niyo po yung mga kandidato na nanalo po na sa Senado por mga talongges. Wala ka mga pisil, di ba? Mangilan-ngilan eh. Tapos mas marami po, sabi nga po, toryo kang utak eh. Di ba? Masasayang ang boto mo rin. Masasayang. Oh, pipili ako ng mga kandidato ko na magaling. Kasi hindi man natin, sabi nga, minsan lang ako paparehas sa bilyonaryo. May 1 boto tayo parehas eh. Kahit na si Ayala ka, si Sika, si Panghilinang ka, sino ka mang demonyo ka, parehas tayo ng boto ngayon. Oh, di ba? Parehas tayo ng boto ngayon. Oh. Kaya sabi ko nga, kapag binenta mo yung boto mo, wala ka siya pinakawala. Pumili tayo ng maayos. Pumili tayo ng matino na kandidato. No? Maski na sa, ako, taya na baraha ko eh. Hindi na ako, maski na sa congressman, hindi na ako, ito na lang po ako, dito na lamang po ako kay Congressman Manny Lopez. No? Subok ko na eh. No? Subok ko po tumatayo sa plenaryo bilang congressman. Ngayon lamang po may tumayo nga po sa kongreso eh. Sa Distrito 1, yes, si Manny Lopez. Shout out po sa aming punong barangay, may serbisyo, may la konsyel, kaya sa konseyo dapat mahal na punong barangay Joel Gundun. Ang dami mula kay Kagawad Antong Cab. No? Mukhang marami, ito yung sinasabi ko, kapag magaling, maayos. Ano? Marami po mga, marami mga, tawag dito, maraming supporters. Ayan, no? Si Chairman Gungun, ayan, no? Baka sinasabi ng mga nanonood sa akin, bakit si Chairman Gungun? Puro nila si Chairman Gungun binabanggit ni Jun Ansoro. Kasi po, bayan ko. Huwag pong magsasyalo, sabi ko nga. Marami pong tayong kandidato. O, kung gusto niyo mabanggit ang pangalan niyo rito sa shoutout, manood kayo. Magtiyaga kayo ng 1 oras. Magtiyaga kayo dito, no? Dito naman po kasi po may replay. Okay? Kasi ka-June, meron pa sa akin na yung nga sinasabi ko, kapag salang ko rito, hindi ko na matatandaan yung pangalan. No? Pero mamaya babanggitin ko yung mga organisasyon. No? Mamaya po babanggitin ko yung mga organisasyon na kinasasapian nyo. Pero kung nanonood po kayo, mababasa ko po ang pangalan ninyo. No? Kasi mahirap po tumanda eh. Ibig sabihin ng tumanda, yung matatandaan ko yung mga yung mga pangalan. Hindi, nakikita lang tayo sa sa Facebook eh, sa notification eh, di ba? Doon eh. Mas maganda po. Ako naman ina-announce ko, maga pa lang. Shout out tayo mamaya. Monday edition, Wednesday edition, Friday edition, Sunday edition. May tapos yung YouTube ko, sasubscribe nyo na lang. No? Dito po, libre. Libre. Sabi nga ni parin Jun Cabanyog na CBS DWAD,
Parang Jun, dalawin mo naman ako tuwing Sabado dito sa DWAD. Ay sabi ko may ano pa takot pa ako maglalayas no? Mandaluyong po yun, no? Dati kami ni James Magalona, ni Ricky Lee, daily po ako Kami, sabagay kami naman po nag-adjust na rin sa sarili namin Mula nang pumutok ang pandemic no last year, 20, no? Nag 2 years di ba? Kami na rin po yung naglaylo no? Lalo na no, walang bakuna. Sapalaran mo buhay mo. 'Di ba? Hindi naman po natin kayang isapalaran 'yan. Iisa lang 'yan. Ngayon may bakuna na, kahit pa paano may panlaban na. Tapos alert level 3, 'di ba? Luluwag pa. So siguro sabi ko nga unti-unti. Actually magre-renew na po ako ng KBP ko. Dahil may expired na November yung KBP ko, yung kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yung ID ko, may expired na siya ng November. Siguro magre-renew na po ako by November. So, sabi nga ni Parang John, pare, dalawin mo ako. Punta-puntahan mo ako. Etong kumpare ko, super rich naman to. No? Super rich yan. Sabi nga, manya, mayaman yan. Pwede yan. Maganda wheels niyan. Ako, motor lang Hindi po, tsaka bata pa, nasa 55 lang yata si paring Jun Cabanyog Tapos ang programa niya every Saturday lang. Kami daily. 3 to 4 kami ni James James Magalona kasi po Monday, Wednesday, Thursday, Friday. Ano kayo po? 3 to 4 ako. Tapos si James every Tuesday. Minsan nagta-Thursday din siya. Pero medyo naglaylo kami. Mas okay kami muna rito, mag-shoutout kami rito. Shoutout Sir Jun ng Surasias ng Maynila mula kay Sally Olete. Ito po yung napapagkwentuhan lang. No? Siguro next year, ilang buwan na lang naman po. November na. November, hindi pa, actually sa isang buwan, November, December. Ilang buwan na lang, siguro January, start na kami. Sok pa na kami. No? Siguro kahit pa paano, pataysin din rin kami sa DWAD. Pero ganun pa man, medyo pa rin, distansya muna, amigo. No? Yung babalita naman namin, sa DWAD, ganun din, binabanggit namin dito sa aming, sa live namin. Tapos meron pa akong kakampi online, 2 to 3. Minsan, si Kajek Ortiz nga lang ang sinasalang ko ron. Kajek, hindi ako makakapunta. Ikaw muna mag-live, Kajek. Nasa meeting ako, ganito. Marami. Nababagong din sa akin ito si Kajek Ortiz ng Truth and Knowledge. Minsan, hindi rin po ako nakakapag-shoutout. Hindi rin ako nakakapag-live, no? Minsan po yung trabaho, mahirap po yun. Nasasabay. No? Kaya bumabawi naman ako sa gabi. Ganun po yun. No? Ngayon, punta natin itong mga kandidato. Tingnan niyo po, no? Puntahan ko lamang po itong katarantaduhan nitong ngayon nagtutulak na kung saan gumagawa sila ng batas. Isipin niyo to, no? Batas na kung saan may batas. Na lahat ng mga opisyal ng gobyerno, no? Lahat ng mga nanalong kandidato, obligado po kayo, ipaalam niyo po sa sambayan ng Pilipino ang inyong SALN. No? Ipaalam niyo po kung anong meron kayo. No? Dapat alam po ng sambayan ng Pilipino yan. Kung anong meron kayo. Kung anong yaman meron kayo, kung magkano ang pera niyo, kung may sasakyan kayo, may bahay kayo, may lupa kayo. Dapat alam po yan ng sambayan ng Pilipino na pinaglilingkuran nyo. Dahil isa yan. Sa nga po kondisyones na ibinigay sa inyo. No? Pero kapag kayo nanalo, ito na po yung katarantaduhan na ginagawa po ng nasa gobyerno. Nanalo na Hindi ba? Kaya nga sabi ko dapat po mag-isip-isip tayo kung sino talaga yung kandidato natin. Kung sino po yung dapat nating iboto. Baka chinutsubibo tayo baka ginagago tayo. Yun ang masakit. Hindi ba? Bandang uli, sasabihan kayo, stupido, tanga. Hindi ba? Sakit dun.
Hiningan ka ng boto, nang ibinoto mo, sasabihin sa'yo, tanga ka. Sasabihin sa'yo, estupido ka. Kaya sabi ko nga apat na klase lang ang bumoboto, ang botante sa Pilipinas. Matalino, tanga, estupido, at uto-uto. Saan ka ron? Saan ka doon sa apat na yun? Matalino, tanga, estupido, uto-uto. Wala naman sigurong papayag na tanga ang isang botante. Wala naman sigurong gusto ng isang botante na tawagin siyang estupido, tanga, at uto-uto. Siyempre, lalagay niya yung sarili niya doon sa matalino. Hindi ba? Pagkatapos, iboboto mo. Kapag nanalo, ayaw ipakita ang kanyang salin. Ito, gumagawa ng batas ngayon. Nagpapanukala, lalo na itong tarantado sa ombudsman. Si Samuel Martinez o Martires tong hinay. Naku. Saan ka nakakita? Inilagay ka riyan Pasahurin ka ng sambayan ng Pilipino Yung nilalamon mo galing sa pawis ng taong bayan Yung pinanggagasolina mo galing sa sambayan ng Pilipino Yung pinang-aabroad mo galing sa sambayan ng Pilipino. Pinambabayad mo ng kuryente, tubig galing sa sambayan ng Pilipino. Tapos maggagawa ka ng batas. Ipagbabawal na buksan ng salin ng mga politikong nagnanakaw. Abay, bayan ko hindi kayo nagpresente, kayo pumunta sa amin kayo gusto niyo maging hindi ka nga opisyal ng gobyerno. Pagkatapos kapag nandiyan na kayo, gagawa kayo ng isang batas na ayaw namin. Ano kayo mga gago? Yun po yung sinasabi natin. Medyo medyo nakakasama ng loob. Hindi ba? May nasa batas naman yan Bakit kailangan na para sa inyo, hindi para sa sambayan ng Pilipino. Sabi niya, kung ayaw niyo pong ipresenta ang salin niyo, huwag kayo rito sa gobyerno. Huwag kayo tumakbo. Sa barangay nga hindi ba? Yearly, nagpipresenta ng salin yan. Chairman, punong barangay, secretary, treasurer, ayan. Nagpipresenta ng salin yan. Taon-taon. Anak ng tinapa, tapos kayo mga nasa gobyerno, gagawa kayo ng batas na nagbabawal na busisiin ng salin. Baka nasisira ulo nyo. Hindi kayo. Kayo nagpresenta rito sa amin. Hindi ba? Kayo humingi ng boto. Tapos kapag nasa gobyerno kayo, may mga kondisyones na, wala kayo sa pribadong wala kayo sa private na nga po pinagtatrabahuan. Naglilingkod kayo sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga public servants Kaya nga public service Tapos walang salin. Ano kayo? Hindi nahihilo? Hindi ba? Tapos mga mananalo, gaya ni Bato. Hindi ba? Gaya ni Go. Ni Senator Go. Hindi ba? Imbis sa sambayan ng Pilipino ang kanilang loyalty sa presidente. Bakit presidente ba bumoto sa inyo? Sabi nga ni Bato, 19 million yung bumoto sa kanya. Anak ka ng tatay mo, 19 million. Bakit sa presidente ka ang loyalty mo? Hindi ba pwede ang loyalty mo sa bandera ng Pilipinas? Hindi ba pwede ang loyalty mo sa sambayan ng Pilipino? Dapat ganun. No? Tapos nakabasa pa ako. Kapag lumabas daw yung investigasyon labang kay Duterte, proteksyonan niya kapag siya'y naging Pangulo. Tignan niyo itong kalbong utak nito mo. Tignan niyo yung binoto niyo po. Ako, hindi ko binoto yan. Tignan niyo yung binoto niyo. Hindi ba? Nakakahiya hindi ba? Nakakahiya. Kaya nga sabi ko nga po, isa lang yung boto ko hindi ko nasasayangin. Hindi na ako magdadagdag na mga gago sa Senado. At, sorry po nakakapagmura tayo. Minsan nadadala po tayo ng ng mga ika nga po damdamin. Itong mga
nasa gobyerno natin. Sus Mariones, di ba? Nakaka-stress, nakaka-high blood. Oh, isipin niyo po yun. Kapag nanalo raw siya Pangulo, parang mananalo siya, no? Parang tatalunin niya si Isko. Tatalunin niya si Leni Robredo. Parang tatalunin niya si Lacson. Parang tatalunin niya si Pacquiao. Di ba? Parang ganun eh. Parang ganun po yung ibig sabihin nitong si Bato. Kapag nanalo akong presidente, paano kung hindi ka manalong presidente, di kasama ka sa kulungan? Shout out kay Robert Layson. Robert, pakilagay mo lang yung reklamo mo dito sa Jollibee Carriedo, ang pagkakaalam ko, no. Barado raw po yung CR. Ito po, no, ulitin ko lamang. Baka raw po pwede yung sa sanitation ng Manila, no? Na bisitahin. Kasi mahirap po, mabaho yun, no? Baka barado yung imbornal. Ang daming kumakain sa Jollibee. Jollibee pa naman. Kaya ako, paborito ko yung Jollibee, lalo na yung maanghang. Yan. Paborito ko yan. Shout out, no? Sa mga nasa City of Manila. Ayan, Carriedo lang naman po yan. Ang lapit sa City Hall niyan. Pwede yung puntahan yan. No? Yung mga ika nga po masipag ngayon. No? Para sa akin, no? Ito ka Robert Layson. Mas maganda sumulat na po. No? Sa bagay, manggigising po tayo ngayon. Jollibee, Carriedo, kung di po ako nagkakamali, ayan, yung reklamo ni Ka Robert Layson. Na baradong kakain ka. Siyempre, sino kakain dyan kung mabantot, no? Makiraan lang po doon sa mga kababayan natin na nanginginain. Merienda na ngayon. Shout out, no, sa lahat-lahat ng mga nakinig po sa atin. Tapos, ayan, Robert Layson is watching. Ayan ka, Robert Layson. Ayan. Paano ka lang ipagbawal ang salin? Tingnan mo, nasa Civil Service Commission yan. Tapos, ito pa, habulin ko to. Sa mga ayaw magpabakuna, wag naman, sabi nga, ito ay karapatang pangtao nakataya. Pero mahirap din po, karapatan ng buhay po ang nakataya. Kung karapatang pantao ang iahanap nyo, karapatan buhay naman ang hahanapin natin. No? Kasi marami pa rin pong ayaw magpabakuna. Kung saan, sinasabi po, baka maging mandatory ang bakuna sa mga manggagawa. Yung sinasabi natin, kailangan bakunado po yung mga manggagawa. Paano ayaw? Di, aalisan nyo po ng trabaho? Aba, mahirap yan. Mahirap po yan, no? Sabi po, kinakabog na raw po si Bato. Kapag lumabas yung investigasyon, no, warrant, kung halimbawang matatalo, no, sa kaso sa ICC, Pangulong Duterte nyo. Ngayon, kinakabog na raw. Ibig sabihin kinakabog, natatakot. No, natatakot si Bato sa magiging resulta ng investigasyon ng ICC. Kasi kasama siya sa iimbestigahan sa kanakakutan. Senador, nakulong. Dahil nga po dito sa war on drugs. Ang dami pong mga inosente, di umano, ang namatay. Kapag napatunayan yan, longko. Longko si Duterte nyo, longko si Kalbo. Kinakabog daw, sabi ni Pangulong Duterte. Sabi niya, huwag ka nang kabugin. Huwag ka matakot. Ituro mo lang ako. Aakuin ko yan. Aakuin daw po ni Pangulong Duterte nyo, no, yung kaso na isasampa ng ICC.
Ayan, sa International Criminal Court. Sabi ni Duterte, handa akong lumaban, pero dito sa korte natin. Hindi nga eh. Di ba? Pagkakaintindi ko kasi, kapag hindi nakakakuha ng justice dito sa Pilipinas, yung justice na pairali ng ICC, yun yung masusunod. Hindi po pwede sabihin, hindi na kami kabilang dyan. Hindi na kami miyembro ng ICC. Hindi po yun. Excuse po yun. No, excuse yun. Muli mga kababayan, no, alas 9:14, napasarap tayo. Napasarap po tayo dito sa ating shoutout. Lagi ka pong sinasabi, thank you very much. Basahin ko muna yung mga babatiin natin. Binabati ko ang sagip, suwait gabay sa kaunlad ng pamayanan diyan po sa Dasmariñas, Cavite. Mga senior citizen po ito, no? Sa panguna ni Cabo ni San Gabriel, Nanay Carmelita San Gabriel. Ang Lacandula High School alumni, batch 76. Ayan. Ang kapisanan ng mga kamag-anak ng mga manggagawang migranteng Pilipino. Ayan, si Mape Pineda Nicodemos. Ang Manila City Hall Reporters Association, thank you very big, no? Batang Tondo, Hiyas ng Maynila, Midnight Shooting ni kasamang Andy Verde ng DCRH. Nag-iisang Manileño, ayan si Ma'am Christy Lim. Ito ang tunay na pagbabago ni Konsyal Ian Nieva. Anak ng Maynila Riders Club, Halili Riders, Media Eye, Talakayang Pinoy, ano bang ating kabayang Karikili? CBS DWAD. Ayan, si Ka James Magalona. Tapos, kanina, pagbati sa Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. Yan, kandidato dyan si Secretary Gonzales. Social Democrat, OFWs, PEDUDAP, Senior Citizens Groups, ACMA, TFUM, Certified Dugong Tondo ni Gemini, si Sally Gemini, no? Shout out. Tapos, ang Hope Humanitarian of the People Efforts. Ayan, no? Isang magandang gabi po, Pilipinas. Sa lahat na nakinig. Thank you po. At ingat, no? Ingat. Good night. God first, Pilipinas.